Ako po si Ren, Sir Neb. Delivery rider po ako. Madalas kapag nasa duty, kayo ang pinapakinggan ko. Lalo na kapag medyo mahaba-haba ang biyahe. Gusto ko lang magpasalamat kasi kayo yung gumagamot ng boredom ko sa trabaho. Para may ambag din ako dito sa channel, ibabahagi ko na lang itong karanasan ko noong nakatira pa ako sa bahay ng mga magulang ko. Sa ngayon kasi bumukod na ako. Magkasama na kami ng live-in partner ko sa isang paupahang bahay. Noon ang dami namin sa bahay. 7 kaming magkakapatid. Yung bahay namin noon hindi naman sobrang laki. Sakto lang kaya madalas ay siksikan talaga kami. Sa kwarto kasama ko lahat ng kapatid kong lalaki. Bale 4 kaming lalaki. 2 kama lang. Ang init lalo na kapag summer. Grabe. Pero masaya din kapag naaalala ko yung mga panahon na yon. May malapit na basketball court sa bahay. Doon ako nahasa sa paglalaro. Dahil sa halos araw-araw na paglalaro sa court na yon, kaya naging varsity ako ng high school at naging scholar pa. Halos libre na yung tuition ko at mga libro. Sa likod ng basketball court, may malaking kanal na halos gapundok ang basura. Sobrang baho ng lugar na yon. Kahit kasi yung mga butcher sa market, doon na rin nagtatapon ng mga karne. Ang madalas lang pumunta doon, yung mga tinatawag naming batang dugo. Mga anak ng mga tao doon sa may squatters area na malapit. Madalas sila sa may kanal kasi pinagkakakitaan nila yung mga basura. Nangangalakal sila ng mga bagay na pwedeng ibenta sa junk shop. Madalas din kasi na itapon nung subdivision sa may kabilang kalsada yung mga basura nila doon. May mga pagkakataon na meron pang mga gamit na hindi pa naman sira, kaso tinapon na nung may-ari. Naalala ko si Mama may biniling electric fan doon sa isa sa mga batang dugo na madalas doon sa may kanal. Peter ang pangalan ng bata. Mabait naman. 15 anyos pa lang yung bata na yon. Kapag nakakausap mo siya, malalaman mo na sa mura niyang edad, nasa isip niya lang ang kapakanan ng mga kapatid niyang natitira. Wala na raw kasi silang tatay. Namatay sa TB. Yung nanay naman nila, wala rin mahanap na maayos na trabaho. Siya raw ang panganay kaya siya yung tumutulong para may makain sila araw-araw. Isang beses, nasa may basketball court ako. Tumatambay lang. Kakakain ko lang noon ng hapunan. Pinapanood ko yung mga batang naglalaro. Limahan. Malaki yung pusta ng mga matatanda, kaya todo hiyawan yung mga nanonood. Nung panahon na yon, halos ilang araw ko na rin na hindi nakikita si Peter. Nagtataka nga ako kasi player din yun ng basketball. Magaling din lalo na kapag pustahan. Bigla naming napansin na yung mga aso nagtatakbuhan papunta doon sa likod ng basketball court. Doon nga sa may kanal. Tapos sabay-sabay na nagtahulan. First time yun na nangyari. Kaya syempre pinuntahan namin kung ano yung tinatahulan ng mga aso. Nakita ko na may naglalakad doon sa ibabaw ng kanal. Hindi siya lumulubog sa putik na nakakapagtaka. Mas lumapit pa ako. Yung isang lalaki na katabi ko, namutla, napa-sign of the cross. Si Peter daw yun. Oo nga, nakilala ko rin yung naglalakad. Si Peter nga. Yung ibang bata, nakiusyoso. Tumakbo pabalik sa court. Yung isa napamura. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi nung isa, patay na raw si Peter. Nasugatan daw kasi habang naghahanap ng basura sa kanal. Na-impeksyon, lumala, ayun at hindi na nakarecover. Tsaka lang sinugod sa ospital nung nanay niya nung sobrang lala na ng lagnat niya. Ilang araw lang pumanaw din sa ospital. Tinignan ko uli yung multo. Imbis na matakot ako nung oras na yon, parang mas naawa pa ako. Kasi kahit patay na yung katawan niya, yung kaluluwa niya bumabalik pa rin doon sa kanal para magtrabaho. Naiyak nga ako eh. Dumalaw nga ako sa burol. Nagbigay din kami ng konting halaga sa nanay ni Peter. Nakita ko yung mga kapatid niya. Ang liliit pa. Nakakaawa talaga. Simula noon naging usap-usapan
na nagmumulto na raw lagi si Peter doon sa may kanal. Kaya rin madalas ay wala nang pumupunta doon kapag madilim na. Magandang araw po sa lahat. Nakakatuwa lang na meron palang ganitong community sa YouTube na kaparehas kong mahilig din makinig ng mga horror story. Last year ko lang po kayo natuklasan. Mula noon halos araw-araw na akong nag-aabang ng upload. Share ko lang itong nangyari sa akin noong kabataan ko. Sobrang mahiyain ako noon. Laging mag-isa, loner kumbaga. Sabi nga ng mga magulang ko, baka raw lumaki akong walang kaibigan. Kasi madalas ay mas gusto ko pang makipaglaro sa mga laruan kong robot kaysa sa mga batang naghahabulan sa labas. Wala ganito talaga ako lumaki. Naisip ko kasi noon, kapag may kalaro, madalas na uuwi lang sa away ang lahat. Mas okay kung mag-isa. Walang kokontra sa'yo, ikaw ang boss ng kung ano mang gusto mong gawin. Isa sa mga tambayan ko noon ay yung kanal katabi ng chapel. Malinis kasi yun lagi. Halos araw-araw ay may volunteer na nagwawalis sa gilid at nagtatanggal ng mga naipit na basura sa mismong kanal. Hindi siya pwedeng paliguan kasi kanal pa rin naman. Pero hindi siya yung tulad ng mga makikita mo sa ibang lugar. Dinadala ko lagi yung mga laruan kong robot. Tapos doon ako pumupwesto. May malaking puno doon na nagbibigay ng lilim. Tapos malakas pa yung hangin. Isang hapon, patilim na nun. Ayoko pang umuwi nung oras na yun. Kasi alam ko, ako na naman yung uutusan na maghiwa ng sangkap sa kakainin namin. Pinapalipad-lipad ko yung mga robot nang mahulog yung hawak kong robot sa kanal. Isa yun sa mga paborito kong laruan. Hindi na ako nag-isip. Tumalon din ako agad para kunin yung nahulog na robot. Ang hindi ko alam, malalim pala yung kanal na yon. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Pagbagsak ko, putik na yung nasa paanan ko. Tapos yung tubig hanggang mata ko kasi ang liit ko pa nun. Inaanod na ako ng tubig. Lumalangoy ako kaso ang bigat ng tubig. May pumapasok na sa lalamunan ko. Tapos lumulubog na ako. Tanggap ko na sana nung oras na yon na mamamatay na ako. Nang maramdaman ko na may tumulak sa puwetan ko, bigla akong umangat at nakahiga ako sa hangin. Hinawakan ako ng mga kamay sa kilikili, tapos binitbit sa gilid ng kanal. Pagtingin ko, yung nilalang na nagligtas sa akin, kulay itim na itim ang katawan dahil sa putik. Umatras ako tapos tumayo. Nakita ko na lumusong pabalik yung nilalang na yun, doon din sa kanal. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Nanginginig pa yung dalawa kong kamay. Nung ubuhin ako at iluwa yung mga nainom kong tubig, tsaka ko lang naisip na may nagligtas sa akin sa kanal. Hinintay ko na lumabas ulit galing doon sa kanal yung nagligtas sa akin. Pero hindi na siya umahon pa. Inanod na yung isa kong laruan. Umuwi ako na itim yung buong katawan. Pinagtatawanan ako ng mga batang nadadaanan ko. Pero wala akong pakialam. Yung isip ko umaandar pa rin. Hindi ko kasi alam kung sino yung nagligtas sa akin. Siyempre napagalitan ako sa bahay. Ilang linggo rin na hindi ako pinayagang lumabas ng bahay. Pero okay lang sa akin. Nung medyo lumaki na ako, nabawasan na rin yung pagiging loner ko. May mga nakabarkada na ako na kaedad ko sa amin. Nalaman ko na doon pala sa kanal na yun, may tinatawag silang bantay. Isang nilalang daw na nakatira doon sa kanal. Nagbabantay sa mga taong nagtatapo ng basura. Malamang sa malamang ay yun yung nilalang na nagligtas sa akin. Kung sino man siya o ano man siya, nagpapasalamat ako. Kasi baka nalunod na ako nung araw na yun kung hindi dahil sa kanya. Hello po sa mga listeners ng Pinoy Creepypasta.
At hello din po sa inyo, Sir Nebkero. Matagal ko na ring binalak na mag-submit dito. Kaso lagi rin hindi natutuloy. Ayun, buti nagkaroon ng mahabang bakasyon sa trabaho. Kaya nagka-oras din para isulat ito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Denny. Yung lupang kinatitirikan ng bahay namin noon, pagmamay-ari ng gobyerno. Hindi namin lupa yun. Bali nung lumipat kasi yung mga magulang ko, wala rin silang nahanap na murang matutuluyan. Kaya nagtayo na lang sila ng bahay doon. Parang squatters area na rin yung buong compound na yon. Pero hindi naman siya yung sobrang dugyot na halos puro basura na yung makikita mo sa bawat harap ng bahay. Konkreto na rin yung mga bahay doon sa amin dati. May maayos din kasing mga trabaho yung nakatira. Wala lang talagang sariling lupa. Yung likod ng bahay namin, yun ang tapunan ng basura. Kanal yun. Kaso sa dami ng basura, halos mapuno na yung buong kanal. Kaya hindi na rin umaabante yung tubig. Nakakatakot kasi kapag bumabagyo, tumataas talaga yung tubig. Lahat ng basurang yun, napupunta lang din naman sa bahay namin. Kapag gusto kong tumakas sa bahay, doon ako sa likod dumadaan. Nilulukso ko yung bakod namin na lampas tao. Uso kasi yung nakawan sa lugar, kaya tinataasan din yung mga bakod. Tinatawid ko yun, tapos maglalakad ako sa gilid ng kanal hanggang marating ko yung kalsada. Pagbalik, doon din ako dadaan. Papasok sa bahay na parang walang nangyari. Magic. Isang gabi nga, nagkayayaan na naman yung mga barkada ko. Ang sabi mga 8:00 raw ang simula kasi galing pang trabaho yung birthday boy. Konti lang ang kinain ko nung gabing yon. Alam ko kasi na may handa doon sa pupuntahan ko. Tapos maaga din akong pumasok sa kwarto. Nung pumatak na yung 8:00, nakita ko na wala nang tao sa labas. Nasa kwarto na sila mama at papa. Tapos yung isa kong kapatid, nasa kwarto na rin. Dahan-dahan akong lumabas sa may kusina. Diretso doon sa bakod. Nilampasan ko yon. Paglapag ko sa gilid ng kanal, naamoy ko na agad yung sobrang bahong amoy. May aso na namang namatay at tinapon lang doon sa kanal. Ilang araw na namang magiging sobrang baho doon sa gilid ng kanal dahil sa aso na yon. 2:00 na ng madaling araw nang nakabalik ako. Lasing ako pero hindi naman sobra. Naamoy ko uli yung aso. Kaso parang may iba pang amoy na dumagdag. Nasa harap na ako ng bakod namin. Lumingon ako doon sa may kanal kung nasaan yung aso. May tao na nakayuko. Mahaba ang buhok. Mas tinutukan ko ng tingin. Tsaka ako na-realize yung babae ay kalahati lang ang katawan. Nakayuko siya doon sa patay na aso. Kinakain niya. Napamura ko. Biglang umangat yung mukha ng manananggal. Sobrang pangit ng itsura niya. Ang itim ng mukha niya. Tapos yung bibig, ang laki. Pati mga ngipin. Nakakatakot kasi pulang-pula yung mata niya. Gumalaw agad ako. Tumalon ako doon sa bakod. Madalas kapag pauwi na ako na lasing, nahihirapan ako na umakyat doon kasi nga sobrang taas. Pero nung gabing yun, para akong ninja sa gaan ng katawan ko dahil nga sa sobrang takot. Tumakbo ako papasok. Sinara ko yung pinto. Nasiko ko pa yung plastic na pitsil sa mesa kaya nahulog. Dumiretso ako sa kwarto. Sobrang takot na ako nun. Akala ko nga magpupumilit yung manananggal na pumasok sa bahay. Pero hindi naman nangyari. Kinabukasan nun, ubos na yung aso sa kanal. Ilang gabi rin akong hindi nakalabas ng bahay namin. Palusot ko sa mga barkada ko. Nahuli ako na tumatakas. Pero ang totoo, takot lang talaga ako na baka inaabangan pala ako nung manananggal doon sa may kanal. Buti naman ngayon at nakalipat na kami ng bahay. Nawala na kahit papano yung takot ko sa lugar na yon. Ako po si Charles Cerneb. May share lang akong kwento na nangyari sa bahay namin ilang taon na ang nakakaraan.
Kinakabahan pa rin ako kapag naaalala ko yung nangyari. At the same time, sobrang lungkot kasi naaalala ko yung pusa namin. Yung bahay kasi namin, may mga kakaibang pagpaparamdam. Lalong-lalo na doon sa kusina. Nakakatakot dun, lalo na kung gabi. Basta palaging ang creepy ng vibes niya. Sa simula napansin namin na yung mga gamit dun sa kusina madalas mawala. Lalo na yung mga kutsara at tinidor. Bibili si mama ng 1 dosenang kutsara. Tapos biglang kinaumagahan, makikita namin na wala na yung mga kutsara. Napagbintangan pa nga ako na baka raw ako yung salarin. Pero hindi. Ano namang gagawin ko sa kutsara? Meron kaming alagang pusa. Si Taro. Pinangalan ng kapatid ko sa paborito niyang karakter. Ayaw na ayaw ni Taro na pumunta dun sa kusina kapag gabi na. Kapag sinasama ko siya dun, lagi siyang may nakikita doon sa labas. Doon sa dulo. Sa pinakalikod kasi namin, may malaking kanal. Kaya rin sinasara namin yung mga bintana at pinto sa kusina. Kasi pumapasok yung amoy ng kanal. Sumisilip doon si Taro. Tapos ilalabas niya yung pangil niya. Sabi ng kapatid ko, baka raw may nakikita na hindi namin nakikita. May isang beses na nagising kami isang umaga. May mga bakas ng paa doon sa sahig ng kusina. Ang laki ng bakas, balot na balot ng putik. Tapos yung putik, halatang galing doon sa kanal sa labas. Imposible namang magnanakaw kasi sarado pa rin yung pinto. Wala ring nawawalang gamit sa bahay, maliban sa kutsara. Ilang beses na ulit yon, kaya natakot na talaga kami. Kasi halatang may nakakapasok sa bahay namin. Yun nga lang ay hindi naman bumubukas yung pinto. Kaya para bang tumatagos lang siya at nag-iiwan lang ng bakas ng putik. Isang araw napansin na lang namin na hindi pumapasok si Taro sa bahay. Nung hinanap namin, nakita namin siya na nakaupo lang doon sa gilid ng kanal. Para bang may inaantay o binabantayan. Ang napansin namin magmula nung ginawa ni Taro yon, biglang tumigil yung paglitaw ng mga bakas sa sahig. Pati yung pagkawala ng mga kutsara at tinidor. Inisip nga namin, ang galing ni Taro. Siguro nagawa niyang itaboy yung kung anumang elemento na nagpaparamdam sa amin. Kaso isang gabi, nagising kami sa malakas na ngiyaw ni Taro. Inisip namin baka may kaaway na pusa o baka inhit siya o ano. Ilang minuto lang din naman kasi tumigil din. Nakatulog na rin kami nung tumahimik na. Kaso kinabukasan, nagulantang na lang kami. Yung kapatid ko, iyak ng iyak nun. Nakita kasi namin si Taro. Wala nang buhay. Nandoon siya sa tapat ng pinto namin. Ang nakakapangilabot pa, balot siya ng napakaraming putik. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Pero malakas ang paniniwala namin na yung nilalang na nag-iiwan ng putik sa sahig at nagnanakaw ng kutsara at tinidor ang may gawa nun. Sa totoo lang Sir Neb, hindi talaga namin alam kung ano bang gusto niya. Kung gusto lang ba niyang manakot o ano. Sana hindi na niya dinamay yung pusa namin. Pero hindi naman nasayang ang sakripisyo ni Taro. Kasi mula nang mamatay siya, wala na kaming nakitang bakas ng putik o pagkawala ng kutsara at tinidor. Yun nga lang araw-araw ay namimiss ko yung pusa namin. Ako po si Andrew, Sir Neb. O pwede ring tawagin niyo akong Drew. May ibabahagi lang akong kwento na nangyari dito sa amin. Taong 2017 nang maganap itong mga maririnig nyo ngayong umaga. Alam ko kasi na ganitong klaseng mga storya ang gustong-gustong mapakinggan ng mga listeners natin. Nung panahon na yon, graduating ako sa college. Sobrang busy sa school. Halos araw-araw akong umuuwi ng mga 7 PM na. Minsan nga, lampas pa. Ang daming ginagawa sa eskwela. Kulang na nga lang noon ay doon kami tumira para lang matapos namin lahat ng inaasikaso. Hindi ako nagrereklamo noon kasi na-enjoy ko naman na maging busy sa school. Alam ko rin kasi na yun na yung last kong taon sa pag-aaral
Pagkatapos noon, trabaho na. January, medyo maulan pa nga nun. Pauwi ako mga 9 PM na. Pagdating ko dun sa labasan, nakita ko sobrang daming tao na nandoon sa may kanal. Yung kanal dun sa amin, may square na nakalagay sa ibabaw para hindi raw sumingaw yung baho at para maiwasan din yung mga mahuhulog na bata. Dati kasi nung wala pa yung takip, may ilang bata na nahulog at muntik pang malunod dun. Lumapit ako. Tinanong ko yung isang kaedad ko kung bakit nandoon sila. Tinuro niya si Mang Ramon. Dala-dala yung malaki niyang shotgun. Dating sundalo si Mang Ramon. Walang nakakakanti kay Mang Ramon sa lugar namin. Kasi lahat naman kami alam na may shotgun siya na tinatago sa bahay. Ang sabi, may inaabangan daw silang nagtago doon sa ilalim ng kanal. Muntik pa raw biktimahin yung pamangkin ni Mang Ramon. Akala ko nung una magnanakaw. Dahil medyo tsismoso rin ako, hinintay ko na mahuli yung magnanakaw. Yung takip ng kanal may mga butas. Pinausukan nila yon para lumabas daw kung ano man yung nagtatago. Tapos si Mang Ramon nag-abang doon sa dulo kung saan pwedeng lumabas. Mga ilang minuto pa, bumoses na yung katabi ni Mang Ramon. Nandyan na raw. Paglabas mula sa kanal, nagulat ako kasi malaking lalaki yung lumabas. Mabuhok yung katawan, magulo yung buhok sa ulo, maitim. Tapos may pakpak na parang kulay brown na tela. Maugat din. Pagtalon nun, pinaputukan siya ni Mang Ramon. Kitang-kita ko na tinamaan sa paa yung nilalang. Napasigaw nga yun at saglit na humarap kay Mang Ramon. Nakita namin na pulang-pula yung mata niya at ang haba ng dila. Kaso nakalipad pa rin yung aswang. Ang liksi niya kumilos. Nung magpaputok uli si Mang Ramon, hangin na lang ang tinamaan. Gulat na gulat ako nun kasi akala ko nga magnanakaw yung babarilin. Aswang pala. Yun ang una at huling beses na nakakita ako ng aswang. Nung nakauwi ako sa bahay, napansin ng kapatid kong babae na nanginginig daw ako. Siyempre, kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Nakikinig pala si Mama. Sigurado daw siya na galing sa bundok yung aswang na yun. Nung kabataan daw nila, isa sa mga pinagbabawal ay pumunta doon sa bundok kasi baka makita daw sila ng aswang. Matapos yun, kapag umuwi ako, sumasakay na ako ng pedicab. Minsan kasi nakakatakot, lalo na kapag mag-isa ka lang sa kalsada. Nai-imagine ko lagi na bigla na lang lilitaw yung nakita kong aswang at ako naman ang bibiktimahin. Hello po Sir Nebkero. Itago niyo po ako sa pangalan na Liam, tubong Masbate. Abroader ang mga magulang ko. Naiwan ako sa pangangalaga ng lola ko na mag-isa na rin sa buhay mula nang iwan siya ni lolo dahil sa sakit. Si lola na ang nagpalaki sa akin. Kaya minsan mas tinuturing ko pang magulang si lola kasi siya ang present sa lahat ng importanteng event sa buhay ko. Si mama at papa umuwi lang kada 2 taon. After kong gumraduate, nagtrabaho ako sa isang national high school. Malapit lang din dito sa amin. Walking distance lang sa bahay, kaya tipid na rin sa pamasahe. Nung panahon na nagtatrabaho na ako, hiwalay na noon si mama at papa. Ewan ko ba kung anong nangyari. Basta nalaman ko na lang na magkagalit sila. Madalas gabi na ako umuwi. Total naman kasi malapit lang yung bahay ko. Nag-i-stay muna ako sa school para gawin lahat ng dapat tapusin. Para pag uwi ko, wala na akong gagawin. Nung time na yon, fresh pa sa utak ko yung paghihiwalay nila mama at papa. Siyempre kahit madalas silang wala ayoko naman na umabot sa hiwalayan ng pag-aaway nila. Kaso nangyari na. Nag-iba ako ng ruta. Sinunod ko yung mahabang daan kasi ayoko munang umuwi sa bahay. Gusto ko munang maglakad-lakad.
Kalagitnaan ng paglalakad, may nadaanan akong kanal. Ang dumi ng tubig, maraming basura. Yun bang tipikal na kanal? Sa kabila ng kanal, may nakita akong batang babae. Mahaba ang buhok, tapos nakadress na puti. Kinawayan ba naman ako? Siyempre, kumaway din ako. Hindi maalis yung tingin ko sa kanya. Ang weird kasi, hindi ko maaninag yung muka kahit meron namang poste ng ilaw. Tumigil ako saglit. Tatanungin ko sana kung anong ginagawa niya doon. Kaso wag na lang. Naglakad na ako hanggang sa makarating sa bahay. Kumain ako ng hapunan. Tapos nung maghuhugas na ako, may nakita ako sa labas. Merong nakatayo doon sa gitna ng mga halaman na alaga ni Lola. Kinilabutan ako, pero nilapitan ko pa rin. Yung batang babae na nakita ko sa kanal ay nandoon. Siya yun. Nakatayo sa gitna ng mga halaman. Mas dumagdag pa yung kaba ko. Sisigawan ko sana at tatanungin. Kaso bigla na lang nawala na parang usok. Nung matutulog na ako, nagbasa muna ako ng ilang page ng libro. Nung isasara ko na yung bintana, nandoon na naman yung bata sa labas. Ang ginawa ko, kinuha ko yung rosaryo ni Lola at nagdasal ako. Kinabukasan wala akong pasok. Kinuwento ko kay Lola yung tungkol doon sa multong bata na sumunod sa akin. Ang sabi niya, nararamdaman daw kasi ng mga multo kung ang isang tao ay napapalibutan ng mabigat na enerhiya. Parang dun daw sila naaakit. Kaya kapag malungkot ka o may problema, most likely na susundan ka nila at magpapakita sa'yo. Nagpakita sa akin yung batang babae dahil malungkot ako nung napadaan ako sa may kanal. Sinundan niya ako sa bahay. Kwento ni Lola, dun daw sa kanal na dinaanan ko. Noong bata pa ako, may tinapong batang babae na hindi nahanap kung sino ang mga magulang. Simula daw noon ay nagmumulto na yon sa parting yon ng kalsada. Ang sabi, hindi naman daw ito nananakit. Nagpapakita lang sa mga taong dumadaan. Nung hapon din ng araw na yon, bumalik ako doon sa kanal. Nagsindi ako ng kandila at sabi ko ipagdarasal ko ang kaluluwa ng bata hanggang sa makatawid na siya ng langit. Simula noon tuwing Biyernes ng hapon, nagsisindi ako doon ng kandila at nagdarasal. At kapag nagsisimba, sinasali ko rin yung bata na yon sa dasal ko. Hiling ko sana dumating ang araw na mapanatag na rin ang kaluluwa niya.